Malupit ang pamilya Buenavista. Sa lahat ng mga taong nasasakupan nila, madali lang sa kanila ang pumatay. Basta't nagkamali, ay agad nilang pinubura sa mundo nang walang pinakikinggang paliwanag mula sa biktima. Ang buong pamilya ni Morena ang nakatanggap ng pinakamabigat na parusa. Pinagbintangan nagnakaw ng isang kabang bigas ang tatay niya, kaya naman pinaubos ni Don Benedicto Buenavista ang buong pamilya. Nakaligtas lang si Morena dahil inutusan siya ng nanay niya na pinawin ang mga sinampay. Napahiga siya sa lupa at tinabunan ang sarili ng mga kinuhang sinampay. Umiyak siya ng umiyak sa loob niyon at nagtanim ng puot sa mga Buenavista. Sa edad na 16 ay nagtago siya sa ibang baryo, lihim na nagsanay sa tamang paggamit ng punyal laban sa kaaway. Ginamit din niya ang ninakaw niyang baril mula sa tauhan ng mga Buenavista na tagabantay sa bukid na naabutan niya natutulog sa lilim ng puno. Pinag-aralan niya yon. Makalipas ang 5 taon, ang mga Buenavista ay isa-isang natutumba at naalarma sila dahil hindi nila nakilala kung sino ang nasa likod ng mga pagpatay. Hanggang sa makaharap ni Don Benedicto Buenavista ang killer. Nabigla siya nang magpakilala si Morena. Na-corner siya nito. Wala na siyang magagawa kundi harapin din ang kanyang kamatayan tulad ng nangyari sa kanyang pamilya. Ang natitira niyang apo na si Francis ay agad niyang pinatakas bago malagot ang huling hininga niya. Hahabulin sana ni Morena ang bata dahil ang misyon niya ay walang itira sa mga Buenavista. Nang isang tauhan ng Don ang sumulpot at ilang ulit siyang pinatamaan, kaya si Francis ay tuluyang nakaligtas. Siya naman ay nagawa pang tumakas. Sa kaibigan ng nanay niyang Black Witch, nagtungo si Morena. Nakiusap siya na isali nito ang kaluluwa niya sa ibang tao dahil hindi pa niya napatay ang huling Buenavista. Sumumpa siya na babalikan niya ito. Sinigurado naman ng makukulam na maisasalin niya ang kaluluwa ni Morena sa unang sanggol na isisilang sa kanilang baryo upang maipagpatuloy ang paghihiganti ng dalaga. Nagising ang binatang si Francis sa kaluskos mula sa labas ng kanyang silid. Bumangon siya para alamin ang pinagmulan niyon. Wala siyang nakita sa kahit saang sulok ng may kalakihan din nilang bahay. Nang biglang may 2 palad na tumakip sa mga mata niya, sumuot sa ilong niya ang pamilyar na amoy ng pabango ni Martina na kaibigan niya. Kaya napangiti siya sabay alis sa kamay ng dalaga at kiniliti ang bewang nito. Naghabulan sila sa sala hanggang sa makarating sa hardin. Natikilan sila nang mapatingin kay Rosenda. Nakatitig lang ito sa kanila at napayuko, saka ipinagpatuloy ang pagdidilig ng mga halaman. Si Rosenda ang anak ng kasambahay nila Francis. Nakatoka lagi ang dalaga sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Kapag wala si Martina ay si Rosenda ang madalas na kinakausap ni Francis. Kahit mailap ang dalaga sa kanya, nakikinig lang ito sa mga sinasabi niya. Kapag tapos na siya magkwento, ay agad nang tumatayo si Rosenda at pumapasok sa silid ng mga kasambahay. Nagtataka man sa ugali ng dalaga, ay mas komportable pa rin ang binata rito kaysa kay Martina. Parang kay Rosenda ay pwede niyang sabihin lahat, maski ang pinagdaanan ng pamilya niya noong araw, ang pamilya Buenavista. Pero si Martina ang lagi niyang kasama sa mga oras na nagsasaya siya. Sina Rosenda at Martina ay magkaedad at pareho nakababata sa kanya ng 5 taon. Kahit na isang Buenavista si Francis, ay hindi niya naman ang kalupitan ng mga Buenavista dahil ang nagpalaki sa kanya ay ang yaya niya na may mabuting kalooban. Kaya naman natutunan na rin siyang mahalin ng mga nasasakupan nila. Isang araw, habang naglalakad si Francis pauwi sa mansyon mula sa malapit na bukid, ay nakasalubong niya ang isang matandang babae na may talukbong sa muka. Hinawakan siya nito sa braso at sabi, mag-ingat siya dahil dumating na ang araw ng takdang katapusan ng paghihiganti sa kanilang pamilya, ang pagpatay sa huling Buenavista. Takot na inalis ni Francis ang kamay ng matanda sa braso niya at kinakabahang tinalikuran ito. Lingid sa binata, ang matanda ay ang mangkukulam na gumawa ng reincarnation ni Morena sa pamamagitan ng itim na mahika. Pagdating sa loob ng mansyon, nagtaka si Francis kung bakit patay lahat ang mga ilaw. Tinawag niya ang mga kasambahay, ngunit isa man ay walang tumugon. Nakita niya si Martina na tumatakbong sapo ang dugo ang braso. Sinaksak daw siya ni Rosenda. Sumbong ni Martina. Kadarating lang niya at hinahanap niya si Francis.
Ngunit ang nakita niya ay ang mga nakagapos na kasambahay sa loob ng silid nila. Tapos ay nakita niya si Rosenda na nakatayo sa hardin, hawak ang isang patalim. Humahangos namang pinuntahan ni Francis si Rosenda sa hardin. Dinatnan niya si Rosenda sa hardin na nakatulala, hawak ang patalim na may mga dugo. Hindi makapaniwala si Francis. Tinanong niya ang dalaga kung bakit iyon nagawa. Kung ito ba ang sinasabi ng matanda na maghihiganti sa kanya. Tanging iling lang ay sinagot ni Rosenda. Dahang-dahang nilapitan ni Francis ang dalaga habang mahinahong kinukuha ang patalim. Subalit gano'n na lang ang gulat niya nang bigla niyang maramdaman ang pagbao ng matalim na bagay sa likod niya. Paglingon niya ay si Martina. Siya ang umunday ng patalim kay Francis habang nakangisi. Takang-taka ang binata kung paano nangyari yon at bakit nito ginawa. Ani Martina, siya ang nagtali at nagkulong sa mga kasambahay sa isang silid para maisagawa niya ang hindi niya natapos noon, ang patayin ang huling Buenavista. Kaso pakialamera si Rosenda. Sinaksak daw siya sa braso, kaya ayan, natulala tuloy. Naalala ni Francis ang sinabi ng matanda kanina lang. Hindi siya makapaniwala na si Martina ang tinutukoy nito. Nagkakilala sila ni Martina sa isang okasyon sa baryo kung saan imbitado sa kaarawan niya ang mga magbubukid. Anak ng magbubukid si Martina, pero naging magkaibigan sila kahit magkalayo ang estado sa buhay. At madalas siya nitong puntahan sa mansyon, kaya sa lahat ng tao ay hindi niya ito kailanman pagdududahan na gagawa sa kanya ng masama. Mas pagdududahan pa niya ang napakatahimik na si Rosenda na anak ng kasambahay nila. Nakiusap si Francis kay Martina na ibigay sa kanya ang punyal. Hindi raw iyon ang Martina na kaibigan niya. Inamin naman ng dalaga na hindi nga dahil siya ay si Morena ang umubo sa mga Buenavista na pumatay din sa pamilya niya. Hayaan na lang daw siya ng binata na tapusin ang misyon niya. Nang itatarak na ulit ni Martina ang patalim kay Francis ay naagaw ito ng binata. Nagpambuno sila. Nakubabawan ni Martina si Francis. Nasa kanya na ngayon ang pagkakataon na tapusin ang huling Buenavista. Ngunit nang magtama ang mga mata nila ay biglang nanariwa sa isip niya ang magandang samahan nila ni Francis bilang magkaibigan. Ang kabutihan sa kanya nito, ang pagmamalasakit at pagpapasaya lalo na sa mga oras na nalulungkot siya dahil parang meron siyang dalahin sa dibdib na hindi niya mawari. Ngayon alam na niya dahil reincarnation pala siya na isang dalagang namatay ng may puot sa dibdib at nag-iwan ng sumpa ng paghiganti. Dahil sa saglit niyang pagkatulala ay naagaw ni Francis ang punyal mula sa kamay niya at inihagis iyon sa malayo. Sa kanya niyakap si Martina ng mahigpit. Binitawan na rin ni Rosenda ang hawak niyang patalim. Si Rosenda mismo ang nagsama kina Martina at Francis sa lolo niyang albularyo. Anang albularyo, itim na mahika ang ginamit para maisagawa ang reincarnation ni Morena sa bagong silang na sanggol noon na si Martina. Kaya makakaya niya itong ayusin. Aniya, mananatili pa rin ang kaluluwa ni Morena sa katawan ni Martina at hindi na niya mababago yon. Ngunit magagawa niyang alisin sa isip ni Martina ang nakaraan ni Morena. Kaya para magiging bagong katauhan na talaga siya. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi nasira ang pagkakaibigan nila Francis at Martina. Sa halip ay naging mas matatag pa na nauwi sa tunay na pag-iibigan. Samantala, ang mangkukulam na lumikha ng reincarnation ni Morena sa pamamagitan ng itim na mahika ay bigong bumalik sa bundok. Hindi siya nagtagumpay na maisakatuparan ang sumpa ng paghiganti ni Morena sa huling Buenavista nang dahil sa pag-ibig.